Hi guys, share lang namin sa inyo itong super duper sulit na na-experience namin talaga. Best experience ko to talaga sa totoo lang. Pumunta kami yung Kamaya Coast. So ayan, pupunta tayo muna ng Seaside Terminal kasi doon tayo sasakay ng barko. Actually 2 hours po yung biyahe kasi Bataan po yun. From MOA to Kamaya, 2 hours po yung travel time nila. So dapat nandiyan ka na mga mga 1.5 hour pa lang before departure. 7 o'clock kasi yung departure. Dapat nandun. So kami medyo late pa nga kasi nga magko-close yun 30 minutes before 7 magko-close na yun at hindi na pwedeng pumasok doon. Ewan ko lang kasi nung mga magsi-7 na mayroon pa rin namang pumapasok. Siguro dahil mahaba pa rin ang pila. Tapos ito, nakarating na nga tayo. Pagdating namin guys, sobrang saya na kasi sobrang ganda talaga. Akala mo pumunta kang Boracay. Guys, tip ko lang pala sa inyo, magtsinelas kayo ng sapatos kayo guys kasi mahirap maglakad dyan sa floating bridge na yan. So ito nga palang shuttle guys, free lang po yan. Guys, importante yung mapa na yan. Pag naligaw kayo, hanapin nyo lang yan. Mas maganda picturean nyo na yan. Malaki kasi yung place eh. May ATM sila guys, pero better na rin magdala na lang kayo ng cash. Ayan, dito sa Garden Hall 1 guys, yung mga upuan na yan, lamesa na yan, pwede tayong dyan tumambay guys. Free lang po yan, kasama yan sa binayaran natin. So marami rin namang restaurants dito guys, kaso lang bawal tayo magdala ng food, drinks galing sa labas guys ha. Dito talaga tayo bibili. Pwede lang tayo magdala tubig at saka maliliit na chips lang, pero the rest hindi talaga. Tapos ang mga lang dito guys, medyo pricey lang talaga yung mga pagkain nila guys. Teriyaki boy, meron sila mga 200 plus. Yun na yung pinakamurang nakita ko guys ha. 200 price rice meal nila. Meron din naman potato corner. Gusto nyo yung pantawid gutom, okay na yun guys. Medyo naligaw-ligaw pa kami dito guys. So sa likod ng golf lounge na yan, nandyan yung locker room at saka yung CR. So dito, dyan mismo sa may CR banda. So magbabayad tayo ng 100 pesos for the rental ng locker nila at saka 100 pesos ng deposit. Yung 100 pesos na deposit, ibabalik naman sa atin yun. Kaya total of 200 talaga ibibigay natin sa kanila. So, ito yung infinity pool na to guys. Late na namin to na-discover guys. At pinaka the best to sa amin. Kasi 4 feet lang siya. Tapos sobrang sarap, sobrang linis. Medyo bitin talaga kami dito guys. Kasi 30 minutes lang kami nag-swimming dito sa infinity pool eh. Pero kung babalik kami, ito talaga uunahin namin. Kasi sobrang sarap talaga maligo dito. Sobrang linis pa. Guys, chika ko pala sa inyo. Mahina pala yung signal ng Smart. Actually, hindi lang siya mahina eh. Wala talagang signal yung Smart doon. Yung Globe okay pa. Pero yung Smart talaga wala. As in, may ilang spot na meron pero hindi mo talaga siya magagamit doon. Kaya kung may work kayo or kailangan nyo yun, hindi talaga pwede. Ito guys, meron din naman silang bilihan ng mga swimwear. Kasi si Cheng, medyo mali yung sinuot niyang shorts eh, may butones. Bawal kasi yung sa swimming pool. At saka maong bawal din yung sa swimming pool. Kaya napabili siya dito. 380 yata yung bili niya. So maganda naman, maayos naman yung short na yon. Pero ayun, medyo pricey pa rin. Meron din silang binibenta mga properties dito guys. Kaya may mga sales agent din doon. So pupunta tayong Aquafan, medyo malayo yung Aquafan kaysa sakay tayo ng free shuttle nila. So itong Aquafan guys, pag pumasok tayo dito sa Aquafan guys, free lang din ito. Kailangan lang natin ipakita yung QR code nga natin. Yan, pwede pang bata, pwedeng adult dito, pero mas magi-enjoy dito yung mga bata guys kasi may mga slides sila. Pero ayan, yung may towel sila dyan guys, towel station nila, 50 pesos po yan pag nanghiram ka. Pero dyan within the Aquafan lang, pwede mo siyang gamitin, bawal ilabas. So ayan, super nag-enjoy kami dyan. Actually, yan yung una naming pinuntahan guys. Kasi nga, akala ko rin, yan na yung swimming pool. Maganda rin yung swimming pool nila. Kaso mababaw. Mambata talaga siya. Akala namin, yan na yung swimming pool. Sabi ko, ito na yun. Tapos ito, super enjoy yan guys. Hindi ko lang na-try, pero sobrang ganda niyan. Yan yung gusto kong next i-try. Andito rin pala sa, yung Figaro at saka yung roof and deck na bar yata yun. So, wala siya dun sa baba. Wala siya sa beach side. Nandito siya sa Aquafan side. So, may mga hotel din sila dyan. So, after natin sa waterfront, baba na tayo guys at pupunta tayo sa beach. So, dito naman sa beach guys, bali may cottage din na may bayad na 1,500. Pero kung ayaw mo naman yan, okay lang din. Kung gusto nyo magpa-schedule, punta lang po tayo dyan sa Sports and Recreation. Dyan, maraming free. Yan, stop nyo na lang. Tingnan nyo na lang kung ano yung mga free. Bale, nandito, nakasulat dito yung mga kayak. Yan, free ka dyan, 30 minutes. Inflatable water park, at saka volleyball, badminton. Bahala ka kung ano gusto mo. May bicycle din sila. Free lang din yan. Magpa-schedule ka lang guys. At bibigyan ka nila nung maliit na ticket. Mamaya, ipapakita natin dyan. May maliit na ticket dyan. Katulad nito, 2:30 to 3 p.m. yung kinuha namin. Actually, hindi kami kumuha siya. Nagbigay nun. Kasi nga, pumunta kami dun alas 12. Tapos yan lang yung slot na available. So, tip ko sa inyo guys, pag pumunta kayo, ang una yung pupuntahan yung locker kung dalawa lang kayo. At saka, sunod yung sports and recreation.
Tapos, dito na kami sa MOA kumain, guys. Yan, para sulit na sulit talaga yung kain namin. So, dyan namin nilabas yung gutom namin. Kasi ang kinain lang namin dun, chips lang. Yun lang yung ano, kasi nga matagal nga yung serving nila, kaya hindi na namin kayang hintayin yun. Bago ko nga pala makalimutan kung magkano lang pala yung binayaran namin sa Kamaya, guys. 399 pesos each. So, yun lang yung binayaran namin, guys. 399 pesos lang sa isang tao plus 1 locker. So, nag-add lang kaming 100 pesos. Sa aming dalawa na yung locker na yun. As in, super sulit talaga. Super nag-enjoy kami. At saka the best talaga yung experience namin dito. Thank you for watching, guys. Yun lang.